Unahin na natin to. Mary Jane Veloso, pauuwiin na mga kababayan. Balikan lang natin ang nakaraan. Pasok! Yan, ito na ngayon ha. Baka sa mga hindi nakakaalam. Tapos ikukonekta naman natin doon nung nakaraang buwan na pinagpiestahan dahil daw doon sa kababayan natin sa Middle East ay namatay dahil pinugutan. Ngayon, eto, ano kaya maririnig natin sa kanila? Na etong babae na si Mary Jane Veloso, si Mary Jane Veloso, abay panahon pa ito ni Pinoy, dumaan na si Digunyo, pero walang nagawa yung dalawang naging pangulo. Magiuhin nyo. Walang nagawa. Pero ngayong panahon ni Pangulo, kita nyo naman, bakit? Ito maliwanag na nagamit ng sindikato. Pero yung nandoon, mawalang galang na lang, no? Abay napatunayan na nagkasala yun sa lupang mayroong pinapairal na batas kahit prinsipe ka pa. Kapag nagkasala ka, pupugutan ka. Kaya mga kababayan, sa mga nasa malayong lugar, nasa ibang mga kalupaan, merong mga pinatutupad na batas dyan. Kung maaari lang, sumunod kayo tulad ng pagsunod nyo dito sa bansang sinilangan nyo. Diba mga kababayan? Kaso mga kababayan, ito hindi maipagmalaki ng mga gunggong na mga DDS. Bakit? Kasi maiaangat si Pangulo. Sasabihin nilang galing-galing ni Pangulo. Diba? Joy Para, I'm so disappointed to you, Tatay Diggs. You have lost my admiration. Kahit ako po. Dalaga Pantalyon, nakachamba? Oo. Ngayon, eto na. Punta na natin, balikan natin kung ano naging kaso niya. Nang sa ganon, yung mga hindi nakakaalam, magiyuhin nyo. Yung mga hindi nakakaalam, abay, meron tayong pagkukunan. Okay. Ano kaya? Pasok! Balikan lang po natin ang kaso ng kababayan nating si Mary Jane Veloso na 12 taon na pong nasa death row sa Indonesia. Si Mary Jane ay isang dating overseas worker, nakapagtrabaho saglit sa Middle East bago bumalik sa Pilipinas. Pero nakilala siya noong April 2010 nang mahuli sa airport sa Indonesia. Ayan na mga kababayan yan na. Pakinggan ninyo, nahuli sa airport sa Indonesia, pati Okay, tuloy. Nadiskubre po nakasilid sa kanyang maleta ang higit 2.5 kilo ng heroin. Nako, heroin ang dala-dala, mga kababayan Nako, ay tiyang sana all. 6 na buwan na naman. Members, ay tiyang. Marlene Ramos. Nako, napakaraming heroin. Ang alin, nahuli. Mga kababayan. Dito, sa ating kababayan, nasa loob ng maleta niya, tanong ko lang, sinong tanga ang magdadala ng droga, lalong-lalo na heroin, hindi ordinaryo yan. Lalagay mo sa maleta mo, mangingibang bansa ka. Putik na yan, sige, tuloy. Ang problema, death penalty ang drug trafficking sa Indonesia. At mabilis ang kanilang korte. Oktubre 2010 or 6 na buwan matapos siyang mahuli, si Mary Jane Veloso ay hinatulan po ng death penalty ng isang Indonesian court. Grabe, no? Buti na lang talaga. Sige, tuloy. Tagal na, 2010 pa. Wala nga nagawa si Pinoy. Pati si Digong na idol nila. Sa kanyang panig, ginigit ni Mary Jane na niloko lang siya ng kanyang kaibigan at recruiter na si Maria Cristina Serio. Ayan, yung Maria Cristina Serio. Anak ng tinapa, mga kababayan, biruin ninyo. Pinadala, dyan, sa maleta. Kita nyo naman yung babae, mukhang walang kamuhang-muhang. Tuloy.
na dalhin ang maleta sa Indonesia. No, dalhin daw ang maleta sa Indonesia mula saan? Higit ni Mary Jane na niloko lang siya ng kanyang kaibigan at recruiter na si Maria Cristina Serio na dalhin ang maleta sa Indonesia. Ano pa man, medyo sinuwerte pa si Veloso dahil naglabas ng moratorium sa capital punishment ang Pangulo ng Indonesia noon na si Susilo Yudhoyono. Yun lang, back to square one nang bumaba si Yudhoyono at pinalitan ni President Joko Widodo noong January 2015. Ayan swerte talaga, no? Sabi nga kapag hindi mo pa oras, hindi mo pa oras talaga. Tuloy, eto na, back to zero na. Sa pag-upo po ni Widodo, binalik ang death penalty at na-schedule si Mary Jane at 8 pa pong nasentensya ng drug trafficking ng execution sa April 29, 2015. Nako, yan na, naka-schedule na, kita. 2 beses nakaligtas, mga kababayan. Uy, thank you, Lord. Dalawa, mga kababayan, nakakadalawa na. 2010 at saka 2015, no? Sige, tuloy. Last minute, nagpadala ng apela si Pangulong Noynoy Aquino kay Widodo na ipagpaliban muna ang execution ni Mary Jane. Yun, nako, buti naman may nagawa pala. Sige, ipagpaliban, tuloy. Ang pakiusap ng Pangulo, wag munang tuluyan si Mary Jane dahil kailangan pa na siya ay tumestigo sa kasong human trafficking na sinampa laban sa kanyang umunoy recruiter na si Maria Cristina Serio at asawang si Julius Lacanilao. Nako, Julius Lacanilao! Alam nyo, maliwanag talaga, no? Nagamit lang talaga. Sige, tuloy. Awa ng Diyos, umabot ang apela at hindi po binitay si Mary Jane noong 2015. Nako, hindi umabot. Nakaligtas, mga kababayan. Praise the Lord. Pero ang kanyang 8 kapwa na hatulan ng drug trafficking, tinuloy po ang kanilang bitay. Nako! Kita nyo, mga kababayan. Clark Sam, Bernie, Pogi Channel na katulad ko. Kamura. Hindi, nakaligtas, mga kababayan, Lahat yung kasamang 8, nadali, Mabel Quinjo, tuloy. Malupit, Ang kapalaran mo talaga, panahon ang magsasabi, tuloy. Pagdating ng September 2016, nagkaroon naman ng malaking gusot ng iulat ng Indonesian newspaper na Jakarta Post na pumayag daw si Pangulong Duterte na bitayin si Mary Jane. Kita nyo! Mga DDS kayo! Yung binitay ng mga kababayan natin na napatunayang nagkasala, Tapos ito, kaduda-duda, yung droga na nasa maleta niya. Puta, tinuro ni Digong, bitayin nyo na! Tapos sasabihin, mahal ko ang OFW, ha? Tapos susunod naman yung mga vlogger nila. Puta, sasabihin, si Pangulong Duterte lang namin ang nagmamahal sa mga OFW. Pero dito, mga kababayan, siya mismo nag-utos sa Indonesia na bitayin nyo na. Diba, Leonora Brown? Larry de Guzman. Kita nyo, mga kababayan, yan ba yung may pagmamahal? Putik na yan, ulitin natin, baka nagkamali lang tayo. Pag nagkamali tayo, sabihin natin, sorry, Digong. Ulit. Dito tayo. Dito. Ano nangyari? Sige, tuloy. Ang kanilang bitay. Pagdating ng September 2016, nagkaroon naman ng malaking gusot ng iulat ng Indonesian newspaper na Jakarta Post na pumayag daw si Pangulong Duterte na bitayin si Mary Jane. Tama naman yung narinig natin, Tama yung narinig natin, pumayag daw, si Digong, bitayin nyo na yan. Kita nyo, mga kababayan. Ang lupit, di ba? Baka naman may kinalaman siya dyan. Di ba? Baka naman may kinalaman siya dyan. Tuloy. Ayon po sa Jakarta Post, sinabi raw ni Jokowi na nagbigay ng go-ahead ang Pangulong Duterte sa execution. Nako! Go ahead! Pugutan ng ulo yan! Sabi ni Digong. Tapos,
yung mga bobong mga vlogger nila, binanatan si Pangulo. Natandaan ninyo? Yung sino yon, yung binitay sa Middle East. Oh, sino? Ngayon, dapat banatan nila si Digunyo. At pasalamatan si Pangulo, mga kababayan. Bakit? Naligtas yung kababayan natin. Hindi man makakalaya, mga kababayan, abay mapapauwi rito ng buhay at makikita pa rin ng pamilya nila. Hindi hapon na ako. Quick inform mo. Kakapanood ko to ng ng pulang araw. Nagiging hapora ako Elizabeth Morici. Oo, nandyan na. Lisa Nabea. Tuloy. Ulitin mo. Ayan na. Mary Jane. Ayon po sa Jakarta Post, sinabi raw ni Jokowi na nagbigay ng go-ahead ang Pangulong Duterte sa execution. Ako. Pero kaagad po itong kinontra ng Malacanang. Wala raw ganoong sinabi si Pangulong Duterte. Nako! Ayan na nga ba sinasabi ko sa pabago-bago ng isip nito. Alam nyo naman to pag sinabi, tapos pag binanatan, sasabihin, wala ako sinabing ganyan, joke lang yun Diba? Alam nyo naman yan. Sige, tuloy. Paano magagalit yung mga tao? Nagalit yung mga tao noon, mga kababayan, kaya nagkaganyan. Tuloy. Sa halip, ayon kay Agriculture Secretary Manny Piñol, hiniling daw ng Pangulo ang clemency o pagpapatawad sa kaso ni Mary Jane. Ang sabi rin ng Pangulo kay Widodo, I respect your laws but we are appealing for your clemency. Ngayon, yun naman yung depensa nila. Kasi yung pagpapatay, go ahead, patayin nyo na, joke lang yun. Tapos mga kababayan, nag-rally-rally dyan. Yung mga migrante, yung mga anak bayan, yung mga ano nangyari? Biglang kumambyo yan. Tuloy. Balikan po natin ang dahilan ng reprieve para kay Mary Jane Veloso. Yan na. Ma'am Jo, hello po. Tuloy. Pumayag si Widodo na hindi muna siya bitayin para makapagtestigo raw laban sa mga human trafficker. Yun lang, mula 2015 hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakapagbigay ng kanyang testimonya. April 2017, siya dapat kuhanan ng deposition ng Philippine prosecutors mula po sa kanyang kulungan. Pero nagbaba ng TRO ang Court of Appeal sa deposition ito base po sa petisyon ng grupo ng umunoy recruiter niya. Yun kasi, ayon kasi sa CA, karapatan ng mga akusado ng human trafficking na harapin ang kanilang accuser na nakakulong naman sa Indonesia. Wait lang, may tumatawag Wait lang. Importante ito. Yo. Naka-live ako, naririnig ka nila. Ayan ayan Puta. Sige. Pag niyarap kita, bakit yun, boss? Sige. Yo! Nakita mo na ba yung nilapag ko? Dali. Bawal banggitin Tigna ako kumuro. Sabi ko, puta, ano ba naman to? Saan ako lulugar nito? Alam mo na. Tahimik lang. Pero gusto ko i-live nyo Sige. Birthday ng anak ko ngayon Kaya paalis ako Happy birthday sa inaanak ko. Sige. Tapusin ko lang to. Okay, bye-bye. Mga kababayan, eto na nga. Sige, tuloy natin to. Mugal po ang TRO na ito hanggat umabot sa Korte Suprema. Ngayon, October 2019,
pinayagan ng Korte Suprema ang pagkuha ng deposition o testimonya ni Mary Jane. Yun lang, hindi na po ito natuloy dahil inabot na po ng COVID lockdowns. Yo, talaga naman, no? Talagang naliligtas no, mga kababayan. Pero, tignan ninyo, si Pinoy, si Digong, hindi man lang napauwi. Laging tatandaan ninyo, kung sino makakapagligtas pauwi dyan, dapat yun ang sinasaluduhan. Diba? Kita nyo si Digong. Ano sabi niya nung una? Sige, go, bitayin nyo na yan para wala nang problema. Yun naman ang gusto niya lagi Tapos agad ang problema. Pero nung nagwala, yung mga Pilipino, sa pangunguna ng mga migrante at ng mga grupo na mahilig mag-rally, ayon mga kababayan, ano nangyari? Binawi yung sinabi. Di ba? Alam nyo naman yan si Digong. Iba yung sinasabi sa ginagawa niyan. Tuloy. At nandyan na po tayo ngayon na tiling nakabinbin ang bitay ni Mary Jane para siya'y makapagtestigo laban sa kanyang mga recruiter. Nako. Kung kailan ito matutuloy at hanggang kailan ang pasensya ng Indonesia, iyan po ngayon ang malaking tanong. Yan! Balikan na po natin. Loko lang siya ng mga kababayan, alam nyo na. So, eto na ngayon yan, mga kababayan. Ang Malacanang ay nagbaba na ng statement, mga kababayan. Ano sabi dyan? Nako, Mary Jane Veloso is coming home! Praise the Lord. Statement yan at pinost mismo. Ay, tiyang, sandali lang tanggalin ko. Nino, ni Pangulong Bongbong. Arrested in 2010 on drug trafficking charges and sentenced to death. Putik na yan, Mary Jane's case has been a long and difficult journey. After over a decade of diplomacy and consultations with the Indonesian government, blah, 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 si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpauwi sa kanya. Diba? Wala nang iba. Kaya Pangulong Bongbong Marcos, meron ka na namang buhay na sinalba. Samantalang yung isa, nako, ang buhay ng iba, baliwala. Diba mga kababayan? Magkaiba yung nagpapahalaga ng buhay sa walang pakialam sa buhay ng iba. Our beloved Boss Mike